Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading po ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat, guys, ha. So, bahala ka nang maglagay ng sarili mo sa sitwasyon dahil hindi naman talaga natin makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. So, kung hindi ko makukuha yun sa'yo, huwag kang malungkot. Normal yon. Hindi ito personal reading. Okay? Soon, magkakaroon na tayo ng personal reading, no? Pero sa ngayon, pwede kayong reading packaging tarot reader. Yan, may nagpapa-reading din siya. And mag-inquire na lang kayo sa kanya, punta kayo sa Facebook niya, TikTok, etc. Okay, so this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Doon na lang sa TikTok ko isasabihin kung paano yung pag nagkaroon na ako ng sarili kong personal reading. Okay? So, i-follow nyo ako doon, Unicorn Princess Tarot. Okay. So, start na natin ang reading. Bago tayo magsimula, mag-cleanse muna ako gamit itong Tibetan Bell. Okay? So, medyo maingay ito. Hinaan mo na lang yung volume, ano? So, medyo malakas kasi ang sounds nito. Okay, start na natin. Okay, so start na natin ang reading. If you want to avail yung mga products namin na ginagawa, dyan na lang sa description box or sa TikTok shop namin. Wait lang, medyo magulo itong card na ito. So, gagamit ako ng ibang card na lang muna para makasimula na tayo ng reading. Wherein may mga nakaprepare naman ako dito sa gilid. Okay, for the sign of Virgo, please. For the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos, please check mo yung natal chart mo, ha? Okay, I feel good. Start na natin. For the sign of Virgo. For the sign of Virgo, please. Messages for the sign of Virgo. Oh, wow. Wow, wow, wow. You do have here the Wheel and the Nine of Cups. By the way, hindi ako nagbabasa ng reversal. Babasahin ko lang yung card ng reversal pag naramdaman ko na kailangan siyang basahin ng reversal. Okay? You do have here the Nine of Cups. This is you. And you do have here the Wheel. Kung ano man ang ginagawa mo or gagawin mo, no? Alam mo, marami ng pagbabago na nangyayari sa'yo. Okay? Pero nakikita natin, meron ka pang ginagawa ngayon or may gagawin ka pa lang na malaking pagbabago. At kung ano man ito, nakikita natin na magbibigay ito ng very much success para sa'yo. Nakikita natin na marami ang kikilala sa'yo with the King of Swords. Even yung mga past person na parang nakaaway mo, kung hindi man nakaaway, masama ang tingin sa'yo, nagalit sa'yo, sabihin na natin ganun. And hindi kayo nagkasunduan, ganon. More on mga taong, sabihin na natin pwedeng dinown ka nito mga taong ito before. Medyo masama or mababa ang tingin ng mga taong ito sa'yo dati. Pero mababago yun. Actually, ang energy is that feeling nila natalo sila or feeling nila, hindi ko akalain na magiging ganito tong taong to. Parang ganon. And may halong inggit na rin, guys. May halong inggit na rin kasi hindi niya akalain na mararating mo itong mga bagay na ito. Tapos, siya, ito lang. So, nakukumpara niya yung kanyang sarili sa'yo.
So, ang tendency, itong mga taong ito, sila ngayon ang mahihiya. Sila ngayon ang mahihiya. No? Sila ngayon ang lalayo, mahihiya, or hindi makalapit sa'yo, hindi maka-message man lang sa'yo, or what. Kasi bakit? Kasi narating mo yung mga bagay na hindi nila akalaing mararating mo. Okay? And you do have the Nine of Cups. This is success. This is you smiling, and you can feel the fruits of your labor. Lahat ng pinaghirapan mo, mararamdaman mo yan soon. Ayan, i-manifest mo to. Napakaganda ng energy mo, ha? So, pagdating sa love, ano yung message pagdating sa love? Spirit guides, angel guides for the sign of Virgo, please. Okay. So anyway, sa person na kakonect ni Virgo, sino to pagdating sa love? You do have here the Nine of Coins and the Queen of Cups. This person, nakakita rin tayo ng success sa kanya. There's a lot of love mula dito sa taong to with the Ten of Coins. Ayan o, this is money. This is money. And with the number 9, and number 9 dito na nakikita natin, some of you pwedeng pareho kayo ng path, no, ng person na ito. Maybe there's immaturity pagdating sa person na ito. I can see a person na pwedeng kasama mo, pwedeng may relationship, pwedeng yung iba magkasama na. So, maaaring dahil sa pagmamahal at support na binibigay with the Queen of Cups nitong taong ito sa'yo, nakakita tayo ng pera dito sa inyong dalawa. Ayan. Yeah, the Queen of Coins is showing here. So, this is the both of you. This is the both of you being stable. Ayan. So, alamin natin yung situation. Hindi to magre-relate sa lahat, guys. Hindi. Sorry to say, hindi. Kasi hindi ito personal. So, kung hindi ka nakaka-relate, pwedeng hindi ito ang reading mo. What is the situation here between you and this person? You do have your Verge. Oh, about to reveal or confess. Yung iba sa inyo, if this is not the person, if some of you, no, kasi ganito yung iba. Yung iba, pwedeng ka na relasyon or kakonect mo na ito. Pero yung iba sa inyo, this is a person na malapit nang dumating sa buhay mo. Okay? Ngayon, there's a lot of love mula dito sa taong ito, ano? With the Queen of Cups. And I feel like this person, pwedeng magugulat ka na lang, biglang dadating itong person na ito. And nakakita tayo ng magandang partnership sa inyong dalawa. So, yung iba, paparating pa lang, yung iba nandyan na sa buhay mo. You do have your insatiable. So, I feel like this person, gusto niya maging masaya eh. Guys, take only what resonates. Yung iba nga kasi dumating na. So, paano mo na lang i-apply ito sa buhay mo, no? So, gustong ng taong ito maging masaya. So, this person wants more. Kaya siya nakasupport sa iyo eh. Kasi I feel like itong person na ito, pakiramdam niya, you can be more. No? You can be the more na kailangan niya. Yung meron ka pang mas magiging mas better ka pa. So, itong taong to, nandito lang ako, nakasupport ako sa iyo.
This is like a friend with the 9 of cups, sorry, 9 of coins. Ayan, nakakita tayo dito na both of you will be happy, no? Dahil dito sa um, partnership na nakikita natin sa inyong dalawa. And I can see a vacation between the two of you. You do have your escapade. Yan. Nakita tayo dito. Oh yeah, synchronicities. So these are numbers, angel numbers, yan. So maraming pagkakapareho sa inyo nitong taong to, no? Kung hindi man sa itsura, hindi man sa sa kaugalian, pwedeng magkapareho kayo ng goal sa buhay. So dahil dito, nakikita natin na maaaring unti-unti nang natatanggal yung mga negativity sa inyo. So ang tendency, both of you na mamagnet ninyo ang isa't isa. I don't know, for some of you, this is a twin flame or soulmate connection. Ayan, nakakita natin na pareho ninyong minamagnet yung isa't isa. Dahil pareho na kayo ng direksyon na gusto, maaaring eto guys if for some of you dealing with a twin flame or soulmate, maaaring noon magkaiba kayo ng gusto. Ito plano mo, ito goals mo, gusto mo maging ganito siya, maging ganyan siya, pero ayaw niya, iba kasi ang gusto niya nung time na yun eh. Iba ang takbo ng isip niya nung time na yun. Ngayon, ito na naman ang gusto niya, kapareho na lang sa'yo. So, nagkakaroon ng pagkakatugma. So, ang tendency na mamagnet ninyo ang isa't isa, you are focusing on the same path. Pareho na kayo na lalakaran. Yung iba kasi paparating pa lang. Lalakaran. No? Halimbawa, eto siya, eto ka. Ngayon, ang direction mo, ang gusto mong mangyari, hindi, gusto ko sa future, ganito. So, ngayon, ang path mo pa ganon. Tapos, ang person mo, hindi, ang gusto ko ganito. Ano mang hila, ano mang habol mo dito sa person na, hindi, dito tayo. Ano mang pilit mo sa kanya na makita yung mga bagay na nakikita mo at gusto mong puntahan, hindi niya yun pupuntahan. 'Di ba? Lalayo at lalayo siya doon. Pupunta siya sa ibang side, pupunta siya sa ibang paniniwala, etc. No? Iba ngayon ang direction ng person nito, iba ang direction mo. Ngayon, nakakita tayo ngayon ng maaaring yung person mo, umabot siya doon sa point na, ay, parang wala yatang patutunguhan itong pinupuntahan ko So, I can see a person coming back or going. No, papunta sa'yo itong person nito, you're magneting this person. And maaaring ikaw, meron ka rin namang mga nakitang hindi mo nagustuhan, etc. And at the same time, ikaw rin naman na mamagnet ka sa kanya. Okay, there's a lot of lesson or mga bagay na kailangan makita nyo muna sa mga kanya-kanya ninyo sarili bago ninyo ma-realize, ay parang ito yata yung mas okay. Tapos siya rin naman, alam mo, magugulat ka na lang, parang hinahatak ka sa isang lugar or parang hinahatak ka sa isang road or what na parang yung pala nandun siya, etc. But this is a twin flame connection and I can see you meeting together nitong taong ito. Ngayon, with the magnetic, you're being magnetized together and hindi lang yun, pati yung swerte na mamagnet ninyo, pati yung mga blessings at magandang dalaw, flow, success, yan, abundance, yan, pati yan kasama yan sa na mamagnet ninyo. You do have your irreconcilable differences and you do have your divorce and final. I can see for some of you may mga iiwan, may mga itatapon, may mga tatanggalin in order for this to happen. No? May mga iiwan kasi maaaring yun yung sinasabi nating mga pangit na nakikita ninyo sa mga kanya-kanya ninyong direksyon. Okay? Doon sa nilalakaran ninyo, maaaring may nakita ka na, ay parang ayoko na nito, ayoko na ito, pag ganyan. And then, after you see that, meron ka ng sariling, kumaga bumabalik ka doon sa way or sa path kung saan ka dapat. And with this person, kasama tong person nito, maaaring siya ganun din. Okay? And that could mean yung iba pwedeng another relationship, another connection na hindi nag-work out para sa inyo. Ayan. So, nakikita natin. And actually, yung number 9 is maganda ring number. Why? Kasi at lapit na yan sa number 10, which is number 10 is completion. Okay?
maaaring kayong dalawa ay malapit na ninyong mapuntahan yung sinasabi nating completion. Okay, nasa ng completion? Ito, nasa ilalim, nasa bottom of the deck, which is the number 10. Diyan kayo papunta dito sa pintuan na to, sa pintuan ng success at happiness. At pareho ninyong papasukin ito pareho. Okay, pareho ninyo yung I can see you having a baby, having a person na, guys, LGBTQIA+ are welcome. Take only what resonates. Pero nakakakita tayo na might be in the future, there's a baby waiting for you. There's a baby para sa inyong dalawa. Yan, ha? And open ito sa lahat, guys. Open ito sa lahat. So, LGBTQIA+, welcome kayo dito. Take mo lang kung ano yung magre-resonate sa'yo. Tell me more for the sign of Virgo, please. You do have here the Emperor. Wow, you're building your own empire. You're building your own empire. May mga binubuo ka ngayon sa buhay mo, sa sarili mo. And you do have here the Knight of Wands. Yan. Ang nakakatuwa ngayon, kung ano man yung mga binubuo mo, panigurado, mga gusto mo na to. You are no longer the person who would waste time or mag-effort dito sa Three of Swords, which is, I feel like these are another connection, another relationship, career, o yung iba career na hindi nag-work para sa'yo. This is you na tinatapon mo na yung mga bagay na hindi nakakabuti para sa'yo. And this is you na maaring bago mo ma-realize yun, marami ka ring pain na dinaanan or what. And I can see now you're building your own empire. You're being the boss here. Ikaw na ang boss ng buhay mo. You are the one leading. And tell me about the person na kakonect mo naman. Messages naman sa kanya. You do have here the Four of Cups. The Eight of Wands. Ayan. Bottom of the deck is a Death card. So, I'm seeing a person here. No, this is your person. Meron tayong, pareho lang kayo eh. So maaaring may mga bagay kayong tinanggap, minahal. Yung iba tao yun. Yung iba sitwasyon, career na tinanggap, tinignan mo parang pwede to parang gusto ko to, parang mahal ko to, etc. No? And maaaring tinry, katulad mo nga, no? May mga bagay na tinry, especially, nakita natin kanina yung the Fool, and you do have the Death card and the Judgment, so maaaring ngayon, tapos na. Kasi, nagkaroon na ng realizations and with the Judgment, ito yung learnings, pagkatuto dito sa sitwasyon na ito. So, this person is, sa ngayon, kung ano yung mga bagay na meron siya, parang hindi na siya sure. Okay? Or mga tao na meron siya, hindi na siya sure dito. Parang hindi na ako sure dito, parang, gusto ko nang i-end to with the Death card. Gusto ko nang i-end to, parang hindi na ako masaya. I want freedom. This person, you do have here the Eight of Wands. I mean, maaaring in the past, lagi ko nakukuha yung energy mo, no? Sa mga readings mo. Pero ang napapansin ko is that more on Eight of Swords, which is also the number 8. Ngayon, 8 of Wands, which is ang nakikita natin dito is kabaliktaran. The number 8 kasi, doon sa ibang tarot deck, no? Sa ibang tarot deck, which is maaaring, nandito yon kanina, dapat sa gagamitin ko. Iba-iba kasi ang picture kada tarot decks, Pero dito sa particular na tarot deck na ginamit ko, that's why maaaring ito talaga dapat ang gamitin ko, no? Ito ang binibigay ng spirit guide sa akin na gamitin sa'yo. It is because yung 8 of Wands ay iba ang picture dito. Nagpapakita siya ng dove. And dove is all about freedom, peace, diba? And ito yung gusto ng person na ito. Gusto niya ng freedom at peace. No? And, might be in the past din, ang usually nagpapakita sa'yo is not the 8 of Wands but rather the 8 of Swords. No, nakakaramdam tayo ng ganon. Na maaaring in the past, this person is trapped in a situation. Hindi siya makaalis sa isang sitwasyon. Pero nakikita natin now, malapit nang
makaalis sa sitwasyon. Already thinking na eh. Yung iba nakaalis na eh. Kaya nga, actually yung iba, this is like a story of your life. Pero nangyayari na, sinasabi ko na lang sa'yo. Or nangyari na, sinasabi ko na lang sa'yo. Ngayon, yung iba, paparating pa lang. Mangyayari pa lang. So, tell me about the situation here. Yeah, pressure cooker. Ayan. Rage, ready to explode. Kung mapapansin mo, dito sa Verge, it's like about to reveal or confess. Kumbaga sa isang takore, malapit ng kumulo, malapit ng sumigaw, malapit mo nang marinig itong person na ito. Okay? And with the pressure cooker, ito rin, about pagkulo din ito. About to explode, ready to explode, malapit nang sabihin sa'yo ng person na ito. And ano yon? You do have your children, so I don't know if you do have children together. For some of you, ganito ang situation. If you do have children with this person, I can see na magkakaroon ng babalik. Ayan. For some of you, pwedeng magkakaroon kayo ng children in the near future with this person. Or, kung ikaw ay may anak na, siya ay may anak na, pwedeng ganun, I can see you getting together. You do have your come together, reconciliation. So, your person is coming back. Maybe kung may children, may kasamang children, pati yung children magkakaroon ng reconciliation. Okay? And, what will happen in the near future for you? In the near future for you, please. For Virgo, you do have your the 9 of Swords. What's with the 9 of Swords? 3 of Cups and the 10 of Swords. Natawa ko sa energy mo, no? And in the near future, kunin ko na rin sa side ng person mo. Knight of Swords. Oh, wow. Knight of Swords, the Fool, and the Palace of Wands. I want to clarify itong Palace of Wands. Let me clarify this Palace of Wands. Ace of Cups and the Strength card. Wow. Bottom of the deck is the Page of Wands. Okay. So, what is the situation in the near future para sa mga Virgos, please? Para sa mga Virgos. Guys, if you're dealing with a toxic person, this is not your reading, ha? No? If you're dealing with a toxic person, nananakit siya dati, ganito ganyan, this is not your reading. I don't see a person here na, at saka hindi ko rin naman ina-advise. Pag ang tao, ang person mo is sinasaktan ka, very toxic, ganyan, hindi mo yun dapat tanggapin. Okay? Hindi ako pupush ng relationship or connection na ganon. Kasi, why? Ayokong may mapano ka, no? Wait lang guys, inom lang akong tsa. Okay. Yan, ayan, ang ganda agad ng card pagbukas ko, no? There's happiness in the near future for you. Like what I've told you, alam mo, balik-balik eh. Sabi ko nga kasi yung iba nangyari na to. Ito yung mga message kanina eh. Kung maaalala mo, there's happiness, escapade, synchronicities, cleansing, and magnetic. Now, you do have your meeting. O ano yung meeting? 2 or more people discussions or planning. So, meron kayong mga plano na maaaring pag-usapan ng taong ito in the near future. And I can see that there's this pag-uusap na mamumulaklak. I can see a lot of flowers here. So, mamumulaklak yan, magbubunga. Hindi yan pag-uusap na wala lang. Hindi ito pag-uusap na after pagbababay, sige, babay na, ganito, ganyan. Wala na, escape na ulit sa realidad. I don't see this as that. I see this as a pag-uusap na magiging masaya ang bawat isa sa inyo. I can see a beautiful meeting at conversation. Napakagandang pag-uusap na magbubunga kasi may magkakaroon ng mga plano sa inyong dalawa. Okay, this is the energy here in the near future. Ngayon,
nakakakita lang tayo dito ng Nine of Swords. Sa'yo ako nakakakita ng problema. Sa'yo ako nakakakita ng takot. Bakit? For some of you, dito sa pagmi-meeting na ito, sa meet-up nyo na ito, may mga bagay kang kailangan iwan, tapusin, tanggalin. And this reconciliation, ayan, nakakakita tayo dito na, I don't know, rosary, take only what resonates, guys, kasi syempre iba-iba naman na religion ang nanonood sa akin ngayon, ano. Pero nakakita ko ng some kind of rosary. Kung hindi man rosary, might be beads. Ayan, something to do with that. No? Maybe in the past, binigyan mo siya ng rosary or ng beads or ng bracelet, might be, no? Or dun sa last meeting ninyo, something to do with malaki yung energy ng rosary, pero alam mo naman yung rosaryo is more on beads kasi siya, so maybe may kinalaman din sa beads. Yan, jewelries, yan. So might be may kinalaman doon. And this could be a reading. Kung hindi ka nakarelate sa part na yon, na wala kayong meet-up na may ganun-ganon, this is not your reading. Okay? No, it's okay. Sorry pala. This can be your reading, wag mo yun kunin. Okay, sorry. Napatingin kasi ako doon sa tsaa ko. Kaya inumulit ako ng tsaa. Wait lang. Okay. So dito, nakakita tayo na may mga bagay ka kasing kailangan i-end. Ngayon, maaaring kinakatakutan mo to. Ayan, Page of Wands eh. This is communication and the Three of Coins. Talagang magbubunga. Talagang may growth, ascension, may pagtaas ng connection dito. But you have to, ayan meron ako nakikita ngayon na magiging rason kung ba't ang person na ito babalik eh. May rason siya ngayon kung bakit siya ay magsusurrender na. Itong person na ito, magugulat ka na lang, biglang i-unlock niya yung puso niya sa'yo, yung kanyang, magugulat ka na lang, may mga sasabihin siya. Bakit? Because this person is well-guided with the Archangel Michael. Well-guided siya, no? Sa connection ninyo. If you are planning to write a book, ayan, you do have your journal, this is like a sign na do it. If you are planning to write a book, a journal, or maybe sell a book, magbenta ng book, this could be a reading, no? Anyway, so I want to clarify bakit ka natatakot? Bakit may bagay na dapat i-end na hindi mo ma-end or natatakot kang i-end for this person na napakatibay ng connection ninyo. This person, actually guys, the Fool is here. Like what I've told you, hindi ako nagbabasa ng reversal. Pero hindi ko sinasadya na ang the Fool dito ay nailapag ko ng reversal. So this could be a sign na ito ay talagang for reverse ang reading. And nakikita natin dyan, this person is hindi siya magte-take ng risk agad-agad kung matatakot ka lang din. Or ang ending is ikaw yung lalayo. Okay? Or if you still cannot end whatever you need to end here, hindi siya magte-take ng risk. Ayaw niya yun eh. Ayaw niyang lumayo ka. Ayaw niyang matakot ka. Ayaw niyang magsalita or magsabi sa'yo na ang ending ikaw ang lalayo sa kanya. This person is really waiting for the right time kung paano gagawin ito or sasabihin ito. But, yan, you do have your crush, broken, feeling sad, pretending is here. So, I feel like, sa pagbabalik nitong person na ito, I feel like you need to be true to yourself. Maybe someone here ang matatakot or iba natatakot magkamali, natatakot tanggalan or alisan or baguhin. Yeah, some of you may mga kailangan kang baguhin muna sa buhay mo, tanggalin. Yeah, karmic is here. If you're dealing with a karmic relationship,
You need to end the karmic relationship kasi yung person mo is willing to take the risk, pero hindi siya magte-take ng risk kung hindi mo aalisan yan. That is the energy here. I feel like yung iba sa inyo ayaw mong maramdaman yung feeling na mag-isa. Ayaw mong maramdaman yon. That's why hanggat maaari ginagawan mo ng paraan, inaayos mo. So kung may aalis, kung aalis itong third person na ito, hindi mo yun ginagawa. Yeah, for some of you, there's family involved dito sa connection, especially if you're married, you are in a relationship, currently may mga anak, you cannot leave the situation here. Yan, and you do have your threatened. Okay. So, maaaring nahihiya ka or natatakot ka dito sa new person na ito. I'm saying this as a new person. Dahil maaaring iniisip mo na kung hindi naman niya ako kayang tanggapin, baka mamaya ang ending masaktan lang ako. Pag inalis ko itong person na ito sa buhay ko, itong isa. Ngayon baka mamaya hindi naman siya dumating, hindi naman siya ganito, ganyan. And yeah, there's unconditional love, but you are thinking about the future, you are thinking about the present moment at iniisip mo, paano na future? 'Di ba? So hangga't maaari iniiwasan mo na naalisan itong kailangan mong alisan, but you're hoping na itong person mo ay mag-take ng actions. Pero paano siya magte-take ng actions if you are not yet being true to yourself? It's like you're living a lie, no? Kasi why? Because in reality, hindi ka naman talaga happy sa kung ano yung meron sa'yo ngayon. 'Di ba? And in some of you, the case is regarding a third party situation, a relationship. Okay? So, tell me about this. You do have your plug. Ayan, ito nararamdaman ko na yung energy reversal din talaga dito. And the plug is, it feels like, yun nga, nakatali ka pa rin eh. Ayan no, kung babalik rin natin yan, ano ka pa rin, nakasaksak ka pa rin. No? And, natatakot kang umalis or hugutin kasi might be it's the end of the world. Kung aalisan ko tong taong to, what will happen to me? What will happen to my future? What will happen to my kids? Ganun yung isip ng iba, no? So, continuous and continue. Alam mo, ang napapagod lang din naman dyan ay ikaw. Yun ang nakikita natin. You do have your negotiator. Ayan. And you do have your single. So, yung iba, takot maging single. But sabi ko nga, maaaring may mga bagay na completion and lesson learned o. So, maaaring may mga bagay na natutunan ka na ngayon. You no longer need the person, the karmic. Alam mo, mahirap alisan ng, some of you, if this is a twin flame connection, yung karma kasi, yung karmic is a person na medyo mahirap alisan dahil you feel the energy of parang kailangan ko pa tong taong to, kailangan ko pa siya, ganito, ganyan. Pero in reality, na natutunan mo na yung mga kailangan mo sa kanyang matutunan, which is may kinalaman yun sa mga lesson sa buhay na kaya lang siya dumating sa buhay mo para may matutunan kang lesson. And the way I see this is that you have learned the lesson and you no longer need the person, okay? And family is here. Family is here. At the bottom of the deck, you do have your access granted. Retaliation is here.
Eto pa ulit-ulit na lang yung messages. So, ang nakikita ko dito, the future is up to you. Okay? Kung sino yung mga hahayaan mong pumasok sa iyong inner circle, sa circle ng buhay mo. Sino lang yung mga papasok dito sa circle ng buhay mo. And yun yung magiging kasama mo in the future. Wherein nakita na nga natin dito, yung iba nakaalis na, no? Nandito na, kaya nga nandito na yung person na ito eh. Yung iba naman, pwedeng hindi pa rin maalisan. So, nasa sayo yan. Nasa sayo yan. Anyway, thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and comment, guys, and subscribe. Yung TikTok ko, guys, yan ka mag-follow. And, doon sa aking TikTok shop, yan, dyan mo na lang ma-avail yung mga products namin. And soon enough, pwede na ako magkaroon dyan ng tarot reading. So, update na lang. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.